Bakit nga ba ang daming Pilipino ngayon ang nakapagtapos ng pag-aaral? May maayos na trabaho at okay naman ang sweldo pero kahit ganun, bakit parang hindi pa rin gumagaan ang buhay? Bakit kaya? Kahit ilang taon ka nang nagtatrabaho, parang sakto lang palagi, minsan bitin pa sa pang-araw-araw na gastos. 'Di ba dapat, kapag may stable na trabaho, unti-unti nang gumagaan ang buhay? Yung may naitatabi ka na kahit konting ipon, o yung hindi ka na kinakabahan tuwing papalapit na ang petsa de peligro. Pero eto ang masakit na katotohanan. Hindi lang sa laki ng sweldo o kinikita mo nakasalalay ang pag-asenso. Minsan, nasa mga ugaling akala natin ay normal. Pero tahimik palang humihila sa atin pababa. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 totoong dahilan kung bakit kahit may trabaho ka, laging kapos pa rin sa pera. At syempre, yung mga simpleng hakbang na pwede mong simulan agad para mabago yan. Handa ka na? Tara, simulan na natin. Reason number 1. Walang klarong plano o sistema sa pera. Marami sa atin, pagdating ng sweldo, ang unang ginagawa ay bayad agad sa bills, renta, utang, at pagkain. Tapos, kung may natira pa, doon pa lang naiisip mag-ipon. Kung may matira pa nga. Halimbawa, si Rina, isang office worker sa Makati. Kumikita siya ng 25,000 piso kada buwan. Pero dahil walang budget plan, lahat ng pera dumadaan lang sa kamay. Sa unang linggo, may grocery, may pang Starbucks, may pa-online shopping paminsan. Sa pangalawang linggo, bayad na sa kuryente, internet, at renta. Pagdating ng katapusan ng buwan, petsa de peligro na agad. Pag tinanong mo siya, "Rina, saan napunta ang sahod mo?" Ang sagot niya, "Hindi ko rin alam, napadaan lang sa kamay ko." Ang totoo, hindi mo naman kailangan ng malaking kita para makaalis sa cycle na yan. Ang kailangan mo lang ay disiplina at direksyon. Subukan mong maglaan ng oras, bawat sahod para planuhin kung saan mapupunta ang bawat piso. Gamitin ang simpleng rule na ito. 50% para sa needs, 30% para sa wants, at 20% para sa savings o investment. Kung mahirap sundan, gumamit ng envelope system o mag-auto-transfer ng ipon sa ibang account tuwing payday. Maliit lang na hakbang yan, pero kapag ginawa mo consistently, unti-unti kang magkakaroon ng kontrol sa pera mo. Reason number 2. Utang mentality. Buy now, bayad later lifestyle. Sa panahon ngayon, ang dali ng mangutang, credit card, BNPL apps, installment plans. Isang click lang, may bagong phone ka na o bagong sapatos. Halimbawa, si Mark, isang call center agent. Kumikita siya ng 28,000 piso kada buwan. Hindi naman siya maluho, pero gusto rin niyang reward sa sarili. Kaya kinuha niya yung bagong iPhone sa 0% installment, tapos bumili rin ng branded shoes para presentable sa work. Sa una, okay pa. Monthly installment lang naman, di ba? Pero pag pinagsama-sama mo, loan sa phone, credit card sa grocery, at paunti-unting online shopping, halos kalahati ng sweldo niya napupunta sa utang. Pagdating ng cut-off, bayad muna sa utang, bagong pasweldo. At kapag may kailangan ulit, uutang na naman. Swipe sa credit card. Walang masama sa utang kung ginagamit mo ito sa productive purpose, tulad ng pagnenegosyo o pag-invest sa sarili. Pero kung pang lifestyle lang o para lang makasabay sa uso, yan ang utang na hindi nagpapayaman, kundi nagpapahirap. Mini solution. Bago ka mangutang, tanungin mo muna. Ito ba ay magdadagdag ng income o magdadagdag ng gastos? Kung gastos lang, ipagpaliban muna. Mas masarap bumili kapag pera mo na talaga ang ginamit mo, hindi yung pera ng future mo na inutang mo ngayon. Reason number 3. One day millionaire mindset deserve ko to. Ito na ang paborito ng marami, ang one day millionaire mindset. Tuwing sweldo, ang unang nasa isip ng marami. Yay! Payday! Time to reward myself sa dami ng pagod ko. Walang masama sa reward, pero kapag puro reward at walang plano,
Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit kahit kumikita ka, kapos ka pa rin sa dulo. Halimbawa si Carlo, isang sales associate sa isang appliance store. Kumikita siya ng 18,000 piso pero may dagdag na komisyon kada benta. Kaya kapag malakas ang sales, umaabot minsan sa 30,000 piso hanggang 35,000 piso ang kita niya. Pero tuwing may malaking komisyon, ang unang ginagawa ni Carlo, kain sa labas, bili ng bagong rubber shoes, o minsan, treat sa barkada. Sabi nga niya, di bali na, darating din naman ang next commission. Sa una, masaya. Pero pag dahan-dahan mong tiningnan, parang laging balik sa zero bago pa dumating ang susunod na sweldo. Ang problema kasi sa one-day millionaire mindset, sanay kang gamitin agad ang pera bago mo pa ito planuhin. Hindi mo nararamdaman na unti-unti, ikaw na mismo ang gumagawa ng sarili mong cycle ng pagod. Ito ang magandang solusyon diyan. Bago ka gumastos, magtabi muna ng kahit 10% o 20% ng kinita mo. Kahit maliit lang sa simula, ang mahalaga, maging habit. Pag nasanay kang magtabi bago gumastos, magugulat ka na lang, meron ka ng ipon at hindi ka na kinakabahan kapag mahina ang sales. Mas masarap bumili ng reward kapag pera mo na talaga ang ginamit mo, hindi utang, hindi advance, kundi bunga ng disiplina mo. Darating ang araw, ikaw naman ang magsasabi, deserve ko to, kasi pinag-ipunan ko to. Reason number 4. Walang emergency fund. Ito na siguro ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit kahit may trabaho ka, lagi pa ring parang kulang ang pera, wala ka kasing emergency fund. Marami sa atin ang nabubuhay sa prinsipyo na, basta may trabaho, may pera. Pero ang totoo, hindi laging ganon kasigurado ang buhay. Halimbawa si Lorna, isang sales supervisor at breadwinner ng pamilya. Kumikita siya ng 32,000 piso kada buwan, nakakabayad ng renta, bills, at pang-araw-araw na gastusin para sa buong pamilya, including ang mga magulang, mga kapatid niya at mga anak nito. Pero isang araw, nagkasakit ang sarili niyang anak niya. Kailangan ng biglaang 42,000 piso para sa gamot at ospital. Walang siyang ipon. Walang extra na naitabi. Kaya ang ginawa niya, inutang na kahit may malaking interes. At yan ang cycle na paulit-ulit sa maraming Pilipino. Isang emergency lang, babalik agad sa utang, tapos ilang buwan ulit maghihigpit para makabawi. Walang masamang tumulong o maglaan para sa pamilya. Pero kung lagi kang zero balance, hindi mo rin natutulungan ang sarili mong kinabukasan. Kaya mahalagang magkaroon ng emergency fund, kahit maliit lang sa simula. Ang goal mo, at least 3 hanggang 6 na buwan worth ng monthly expenses. Pero kung hindi pa kaya, simulan mo lang sa maliit. Kahit 50 piso hanggang 100 piso, bawat araw, basta consistent. May ipon kang mabubunot pag kailangan mo. Tandaan, ang emergency fund ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng peace of mind. Yung alam mong kahit may dumating na problema, handa ka, hindi mo kailangang manghiram, hindi mo kailangang kabahan. At kapag dumating ka sa point na yan, doon mo mararamdaman na hindi mo lang hawak ang pera mo. Hawak mo na rin ang kontrol sa buhay mo. Reason number 5. Hindi nag-i-invest sa sarili. Hanggang dito na lang, mindset. Ito na ang huling dahilan, at siguro, pinakamahalaga. Maraming Pilipino ang masipag, pero hindi nag-i-invest sa sarili. Hindi na nag-aaral ng bagong skill, hindi na nagle-level up, at kontento na sa, okay na to, sanay na ako dito, kaya kahit ilang taon na sa trabaho, pareho pa rin ang kita at problema. Parang cellphone na hindi nag-a-update, gumagana pa rin, pero habang tumatagal, bumabagal at napag-iiwanan. Sa bilis ng pagbabago ng mundo ngayon, kung hindi ka nag-a-upskill, ikaw rin ang maiiwan. Ang pag-invest sa sarili, hindi lang pera. Kasama dyan ang oras, effort, at willingness na matuto. Kahit simpleng pagbabasa, panunood ng educational videos,
o pag-enroll sa short course. Investment na yan. Bawat bagong kaalaman ay nagdadagdag sa value mo. At kapag tumaas ang value mo, susunod ang opportunities at income. Halimbawa si Belle, dating factory worker. Paulit-ulit ang trabaho, mabigat, 12 oras na shift, at OT pa palagi. Pero tuwing free time niya at pagkatapos ng trabaho, nag-aaral siya online ng Microsoft Office, admin tasks, at ng customer communication. Pagdating ng hiring sa kumpanya nila, na-promote siya bilang office assistant. Hindi man biglaan ang pagyaman, pero gumaan ang oras niya, bumaba ang stress, at tumaas ang sweldo. Hindi mo kailangang bumalik sa unibersidad. Kahit 30 minuto kada araw para matuto ng bago, malaking tulong na yon. Tandaan, ang pinakamagandang investment ay sarili mo. Kapag marunong ka, madiskarte, at bukas sa pagkatuto. Susunod na rin ang pera, oportunidad, at pag-asenso. Kapag may tamang mindset ka, kahit maliit pa ang simula mo, hindi magtatagal, lalago rin ang kita mo, pati ang buhay mo. Ngayon na alam mo ang 5 dahilan kung bakit kahit may trabaho ka, madalas kapos pa rin sa pera, tanungin mo ang sarili mo. Alin sa 5 ang madalas mong ginagawa? Walang masamang umamin na nagkakamali tayo. Ang mahalaga, handa kang magbago. Hindi sapat ang sipag lang. Hindi sapat ang overtime o paulit-ulit na kayod para mabuhay. Kung wala kang sistema at plano, iikot ka lang sa parehong cycle. Trabaho, gastos, utang, trabaho ulit. Hindi mo kailangang maging mayaman agad. Kailangan mo lang ng willingness na magsimula kahit maliit na habit araw-araw. Tandaan, ang tunay na yaman ay nagsisimula sa disiplina at tamang mindset. Kung gusto mo pang matutunang maging mas wais sa pera, kung paano mag-ipon, mag-invest at mabuhay nang hindi kabado sa petsa de peligro, subscribe sa Piso at Pangarap. I-like ang video, i-share sa mga kaibigan. Dahil ang pagbabago, hindi nagsisimula sa pera. Nagsisimula ito sa loob mo. Simulan natin ngayon para pag-asenso ng buhay mo.